walang transparency, nawawala yung pinaka-importanteng element ng democracy, which is transparency. Yun ang nawawala. So dapat yun ang ibalik natin, yung transparency. Kasi sino nakakakita nung nangyayari doon sa loob ng machine? Wala. Prof, bukod po sa inyo, ito pang isa pang kaso para at least malaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo na yung COMELEC, marinig at malaman nila na maraming aberya at ito yung mga lehitimong reklamo mula mismo sa mga botante. Tulad na lamang po ni Senatorial Candidate Raul Lambino, tinanggap po daw yung machine, yung balota niya, pero walang scanning at verification na nag-appear doon po sa screen. At nang lumabas po yung balota, ay blanco po. Inulit ng BI chairman ang pagprint ng resibo at may lumabas na mga ibang pangalan na hindi niya binoto, pati sarili niya. Pati yung kanyang asawa at iba pa na mga kasama po niya, ganun din po yung experience. Inulit muli yung pagprint ng resibo, ganoon pa rin. Iba ang lumabas na mga pangalan sa resibo, mga kandidatong hindi niya binoto at wala yung pangalan niya mismo. Yun po yung kanyang reklamo dito na na-post sa social media nung panahon po mismo ng halalan. Ano pong masasabi po ninyo hinggil po dyan din, Prof? Yun yung sinasabi ko kanina when my dirty mind works, na bakit hindi, yun ang napansin ko kasi, tsaka lahat ng mga kamag-anak ko kasi yun nagtataka nga kami bakit magkakaiba yung presinto namin samantala magkakapareho yung apelyido namin yun, isa yun. At saka yun nga, bakit yung unang salang hindi tinatanggap, nire-reject. Yung pangalawang salang at saka palang tatanggapin. Para bang uunahan ka ng boto sa loob ng machine, di mo nakikita. Buti nga sa kanya, lumabas sa kanya, kakaiba yung binoto niya Pero sa karamihan ang lumalabas, tama yung binoto sa resibo. Pero kahit na tama yung binoto mo sa resibo, na ayon dun sa mga binoto mo, hindi pa rin yun kasiguraduhan na nabilang nga ng tama yung boto mo. Kasi nga, walang transparency. Kaya nga sabi nung German Supreme Court, sa pag-uutos nila na ibalik sa manual yung botohan at yung transmission na lamang ang automated, walang transparency, nawawala yung pinaka-importanteng element ng democracy, which is transparency. Yun ang nawawala. So dapat yun ang ibalik natin, yung transparency. Kasi sino nakakakita nung nangyayari doon sa loob ng machine? Wala. Isa pa, pag ikaw nag-file ng complaint, kandidato ka, katulad yung nangyari kay Bongbong nung 2016, yung batas natin, hindi naman pinapayagan na buksan yung mga ballot boxes at bilangin isa-isa yung mga balota. Hindi ganon. Ang batas natin, hindi pa rin bubuksan yung ballot boxes, hindi pa rin bibilangin isa-isa yung mga balota, magre-rely pa rin dun sa result na isinuka ng machine. So what's the use of filing a complaint kung ang pagbabasihan ng complaint to address the complaint ay yung paring resulta, quote-unquote, resulta kuno na iniluwa ng machine. Yun nga yung nirereklamo mo bakit yun uli yung pagbabasihan? So yan, isa pang kapalpakan sa batas yan. So dapat talaga palitan ng batas. Pero para mag-manual tayo, hindi kailangang palitan ng batas Kung gusto talaga mag-manual voting at electronic transmission, pwede yan nang hindi pinapalitan yung batas. Pero mas maganda kung papalitan yung batas para mahimay-himay at magkaroon ng mga bagong provisions o bagong sections para masigurado na walang dayan. At ito, matagal nang pinaglalaban ng taong bayan nito. Bakit hindi pinapakinggan? Bakit parating mga machines pa rin yung ginagamit? At saka optical scanning,
na lumang style na, no? Yung binibilugan, di ba may mga bilog sa pangalan ng bawat kandidato tapos bibilugan mo. Lumang style na yan eh. Dapat touchscreen na eh. Bakit ganun pa rin yung ginagamit hanggang ngayon? Bakit may balota pa rin? Tapos pag mag-ano ka, ko-complain ka, magfa-file ka ng complaint, katulad ng ginawa ni Bongbong Marcos noong 2016, hindi naman yung balota ang ginagamit na basihan sa pagbilang muli, sa auditing o revision, kundi yung din sinuka ng machine na resulta. So what's the use of the ballots? Useless yung ballots. Magiging useful lang ang ballots kung ibabalik sa manual. Kung gagamit ka rin lang ng ballot, ay ibalik mo na sa manual. Bakit? Kasi kung magko-computerize ka, edi touchscreen mo na. Pero kahit na touchscreen yan, kahit anong pang gawin mo dyan, basta computerize, napakadaling mandaya. And of course, walang transparency. Sabi nga ng German Supreme Court, alam mo ang mga batas natin nanggaling sa Europe, no? Kasi mas older civilization ang Europe. Halos lahat ng mga bansa sa Europe and sa Amerika din, nanggaling yung mga batas natin, maraming states sa Estados Unidos ang bumalik na sa manual. No? Kasi wala nang tiwala ang tao sa computerized. Kaya nga nanalo si Trump this time around eh. Kasi marami ng states sa US ang gumagamit na ng manual, nagbalik na sa manual. At marami ng mga countries sa Europe ang bumalik na sa manual. So kung yung ating yung jurisprudence natin nanggaling sa Europe through Spain at nanggaling sa Amerika kasi yan yung mga bansang sumakop sa atin, dapat yung jurisprudence nila sundan din natin dito sa Pilipinas. Kung sila ay bumalik na sa manual, samantalang mga advanced computer technology yung mga yan, as compared to the Philippines na pinakalumang technology yung ginagamit. Kung yung mga advanced technology countries katulad ng Germany and some states of the United States and many other countries in Europe bumalik na sa manual, ay dapat tayo bumalik na rin sa manual kasi nga nawawala yung pinaka number one essence ng democracy, which is transparency, sabi ng Supreme Court ng Germany and other European countries and some states in the US ayon sa kanilang mga respective Supreme Courts. So yan po mga jurisprudence galing sa Europe at saka galing sa Amerika ay dapat sundin din natin dito sa Pilipinas kasi doon nang galing ang ating jurisprudence system. Opo. At bukod po dyan sa issue o sa kaso din po ni Attorney Lambino, may marami pang mga kaso. Tulad na lamang din kay senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy, kayo pong na-monitor. Abay, sa 24 na mga lugar, NCR na Luzon lang ata ito, hindi pa natin alam sa iba pang mga lugar, pareho nasa 42 na pwesto sa ranking. Si Pastor, consistent. Kaya nga tanong natin, timing ba ito? Coincidence ba ito? May utak ho ba yung makina na pwedeng ganyan ang gagawin niya? O talagang pinrogram tulad nga na sinasabi po ninyo? Buti pa nga siya, number 42 eh. Si Fernando Po Jr., 0 eh. Sa lahat halos ng mga presinto sa Mindanao, samantalang very popular siya sa Mindanao. Kaya galit na galit yung mga taga Mindanao. Bakit natalo yung Fernando Po Jr.? Di ba't muntik na nga magkagulo nun? Kung hindi namatay si FPJ, baka nagkaroon ng revolusyon eh. At saka napag-alaman na yan nung araw pa ako. Kasi kinikilala nga akong expert, no? Ginawa akong poll watcher doon sa canvassing. Kasi yun yung pinakamahalaga, yung canvassing. Doon nagkakaroon ng malawakang dayaan, no? Napansin ko kaagad, no? Nandun ako sa Caloocan. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng mga kandidato. No, yung nag-hire sa akin na partido, napansin ko, yung pinaka-candidate nila for congressman ay pare-pareho sa lahat ng presinto sa Caloocan
pare-pareho yung percentage na nakukuha niya sa lahat ng presinto sa Caloocan. At yung kalaban niya na dalawa ay ganun din, no? Number 1 yung pinaka kandidato ng administrasyon nung araw, hindi ko nababanggitin yung pangalan, siya yung gustong-gusto gamitin yung Smartmatic. Kasi yun ang kanilang contact. Number 1 siya parati, tapos yung aking client parating number 2, tapos yung pangatlong kandidato, yung babae, laging number 3. Yung percentage nila, kasi mabilis ako magkwenta dahil CPA ako napansin ko kaagad, may prinogram, no? Prinogram na itong si candidate A, ganitong percentage ang makukuha sa lahat ng presinto, candidate B, ganitong percentage ang makukuha sa lahat ng presinto, and so on and so forth. So, how can that be? That is statistically impossible. Dapat bawat presinto, iba-iba yung percentage na nakukuha ng let's say yung top 3 candidates man lamang, ano? At saka, kasi hindi naman pare-pareho utak ng mga tao sa bawat presinto. Meron mga tinatawag na bailiwick. Katulad yung client ko, very, very popular, laging nananalo nung manual pa. Pero nung nag-ship sa computerized, natatalo na siya. At yun nga, nagkaroon ng, I suspect, programming of the machines. Pwede yan. Nothing is impossible with computers.